Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Boy Anok o mas kilala bilang Anok. Walang eksaktong taon, sibulan. Pangatlo sa 6 na magkakapatid itong si Anok. Sa murang edad na 13, namulat sa mabigat na trabaho. Hindi niya na ipinagpatuloy pa ang pag-aaral. Mas tinoon ang atensyon sa pag-aararo upang magkaroon ng karagdagang suporta sa magulang at mga kapatid na nag-aaral. Ang ama ay isang retiradong pulis. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang alaga nilang hayop. Malawak din ang lupain na pagmamay-ari. Dito inilaan ng ama ang pera matapos nitong magretiro. Madalas ding nag-aaway ang mga magulang dahil sa pinansyal na pangangailangan. Si Lito na ama ni Anok, naging isang manginginom magmula nang magretiro sa trabaho. Lito, mahal. Hindi ka pa ba matutulog? Gabi-gabi ka na lang umiinom ah. Baka pwedeng bukas naman yan. Wika ni Mildred, asawa ni Lito. Ay nako Mildred, wag mo kong sinisimulan ng ganyan ha. Mula naman sa sarili kong bulsa ang pinanggagastos ko. At saka matutulog ako kung matutulog. Pumasok ka na ga. Wika ni Lito. Nanahimik na lamang si Mildred. Bumalik sa loob ng tahanan. Masasabing malupit si Lito. Madaming taong galit. Lalo na noong nasa trabaho pa ito. Kahit minsan, wala itong hinuling buhay na kriminal. Lalo na kapag kabilang ito sa manhunt operation. Ilang beses na ring na-ambush ang sinasakyan nitong patrol. Ngunit sa awa ng Diyos ay walang nagtagumpay. Kilala si Lito bilang manunugis ng mga aswang. Kompronta ito sa mga taong may alam niyang tinatago. Tulad ng minsan itong paglalakad pabalik ng tahanan. Dahil medyo may kalayuan ang tahanan sa pamayanan, kung kaya't mas binabuti nitong dumaan sa isang bukas sa tindahan bago dumiretso ng bahay. Aling Berdig, ay 3 sardinas nga at 2 kape. At saka 10 balot ng tinapay. Wika ni Lito. Ay parang ginagabi ka masyado ngayon, Lito ah. Tugon ni Aling Berding. Oo nga madami kasi akong tinatapos. Linti kasing mga magnanakaw ng kambing Tugon ni Lito. Ayan ba yung napapabalitang mga nawawalang kambing sa kabilang barangay? Ikaw palang may hawak ng kasong yan. Muling wika ni Aling Berding. Ayun na nga ako nga Kaya pag malaman ko lang talaga kung sino yung kumukuha yung lintik na yon, isasabit ko talaga yung leeg dun Ang laking perwisyo. Wika ni Lito. Ay naka, dapat lang yon. Masyado ng perwisyo sa lipunan. Habang inaabot ng matanda ang mga binili ni Lito, bigla itong nagtaka nang muli itong magsalita. Aling Berdig, paabot nga ako ng nakabalot niyong asin. Wika ni Lito. Ay nako, Lito. Alam mo naman 'di ba? Bawal na bawal ang pagtitinda ng asin tuwing gabi. Tugon ni Aling Berding. Hindi ko naman bibilhin Hahawakan ko lang. Nagtataka man ang matanda. Wala na itong nagawa kung hindi pagbigyan ang kahilingan ni Lito. Sige, Arta. Ano bang gagawin mo dyan? Wika ni Aling Berding. Hindi naman kumibo si Lito. Ilang sandali pa, makikita ang isang matandang babae
Bit-bit ang isang sanggol. Manang, mayong gabi. Mukhang baliktad yata ang pagbibilad mo sa bata. Hindi ba dapat sa umaga yan? Wika ni Lito. Huwag kang makialam. Gagawin ko kung anong gusto ko sa apo ko. Tugon ng matandang babae. Ganun ho ba? Sigurado ka bang apo mo yung hawak mo? Huwag mong binibilog yung ulo ko ha. Kilala kita. Di ba ikaw yung napapabalitang aswang sa kabilang baryo? Nga ba yun? Mela, saan mo dinukot yung batang yan? Dahil sa mga sinabi ni Lito, bagya namang natigilan ang matanda. Dahan-dahan nitong ibinaling ang tingin kay Lito. Bumuka ang bunganga, akmang sasakmalin na sana ang hawak na sanggol. Ngunit hindi nito inaasahan ang bilis ni Lito. Sinampal nito ang aswang gamit ang hawak na asin. Umangil ang aswang. Binitawan ang hawak na sanggol. Kagad namang sinalo ni Lito ang bata. Samantalang ang aswang naman ay kumaripas ng takbo. Subukan mo lang talagang bumalik dito. Talagang papatayin kita. Kung sakali mong gusto mong pumantay ang paso mo sa mukha, o sige bumalik ka dito. Ay nako. Wika ni Lito habang papalayo ang aswang. Ay, Diyos ko naman, Lita. Maawa ka naman sa amin. Bakit mo naman ginawa yun? Ayoko nang makita uli yung aswang na yun. Wika ni Aling Berting. Huwag kayong mag-alala, Aling Berdig. Hindi na babalik yon, takot lang nun masampal uli. Wika ni Lito. Mabait naman si Lito, lalo na pagdating sa pagiging ama. Ngunit tila ibang tao naman kapag nasa wisyo ng alak. Ilang beses na nitong pinilit si Anok na bumalik sa pag-aaral, ngunit hindi talaga ito interesado. Sa paglipas ng panahon, 1 linggo bago ang kaarawan ni Anok, habang abala sa pagsisibak ng kahoy, bigla naman itong tinawag ng ama. Nok, halika nga dito. Total maaga pa naman. Pwede bang kumuha ka muna ng kawayan na maaaring pangtuog sa lechon mamaya? Doon ka kumuha sa may bandang tabing ilog na kawayan ha. Pag may nakita kang tambo, kunin mo na. Madalas pa namang may nanunulo ng hipon doon. Baka pati yung tambo natin mapagkamalanding hipon. Wika ni Lito. Tay, kukunin ko na lang yung tigib para po mas madali ko makuha ang tambo. Tugon ni Anok. Wala ikaw ang bahala. Bilisan mo na nang masimulan na ang pag-ikot sa baboy. Nga pala sino ba ang mga bisita mo? Siguro tay, si Narsing lang. Yung kaklase ko mula elementarya. Ganun ba? Ang sabi kasi ng nanay mo sa akin, yung kapatid mong si Diding, may dalang bisita. Sige lang tay, wala naman akong inimbite. Matapos ang usapan, kagad tinungo ni Anok ang kawayang itinuro ng ama. Sa pagdating nito sa lugar, kagad namang nakita ang mga tambo na may saktong laki. Gamit ang tigib at martilyo, kung kaya't mabilis niyang nakuha ang mga ito. Ngunit habang inilalagay sa sako, bigla namang nakarinig ng pagsitsit si Anok. Psst! Psst! Napatigil ito sa ginagawa. Bagyang inikot ang tingin. Sino yan? Narsing? Huwag mo ko niloloko ha. Hindi kita mamaya papakainin. Makalipas ang ilang minutong pagmamatyag, muli namang ipinagpatuloy ni Anok ang ginagawa. Nang mailagay na sa dalang sako ang mga tambo, sinimulan nitong maghanap ng magandang uri ng kawayan na maaaring magamit sa lechon.
Medyo may kahirapan din ang ginagawang trabaho dahil hindi na nalilinisan ang puno kung kaya't maraming tinik ang nakapalibot. Matataba at malaki rin ang kawayan kung kaya't halos abuti ng 2 oras sa paghahanap si Anok. Habang abala sa pagpuputol ng mahabang tinik, bigla namang napangiti si Anok nang makita ang natatanging kawayan na may katamtamang laki. Sakto ito para sa baboy na leletsyonin. Pantay naman ang kawayan, ngunit nasa gitnang bahagi ito ng mga tinik. Mahirap man, ngunit patuloy lang sa pagwasiwas ng itak si Anok. Kahit halos sugat na ang buong katawan, matyaga niya pa ring pinunta ng gitnang bahagi nito. Nang makalapit, muli niya namang narinig ang pagsitsit. Nako, nursing hindi ka nakakatawa. Pwede ba tumigil ka na dyan? Mas mabuti pa, tulungan mo na lang ako dito. Wika ni Anok. Muling tinignan ang lugar. Ngunit kahit saan man siya lumingon, wala itong makitang tao sa paligid. Tanging amoy lang ng tabako ang aromang umiikot sa lugar. Wala mang makitang usok. Inisip na lang ni Anok na sinarsing lang ito at pinagkakatuwaan lang siya. Habang abala sa pagpuputol ng kawayan, biglang naantala nang marinig ang tila batong umaalog sa loob nito. Aba, ano kaya itong nasa loob? Nang maputol ang kawayan, kagad niya itong sinuri. Inalog niya ito hanggang malaman ang saktong lokasyon. Nagtaka si Anok dahil wala namang butas ang kawayan. Kaya malabong makapasok ang kung anong bagay na nasa loob nito. Upang mabigyan ng sagot ang mga katanungan, dahan-dahan niya itong hinati hanggang sa bumungad ang isang maliit at makinis na bato. Ano naman ang ginagawa nito sa loob ng kawayan? Wika ni Anok sa sarili. Psst. Hoy, kutong lupa. Nakikita mo na ako? Napabalikwas si Anok sa kinakatayuan nang makita ang muka ng kapre. Huwag ba sabihing tatakbo ka? Kamukha ko ba ang kaibigan mong si Narsing? Kanina ka pa narsing ng narsing. Wika ng kapre. Pasensya na. Akala ko kasi ikaw yung kaibigan ko eh. Tugon ni Anok. Kumalma ka. Ako ang gabay ng mutyang hawak mo. Ang tagal ko nag-intay. Kung sino man ang magmamay-ari ng mutya, hindi ko lubos sa kalain. Anak pa ni Lito ang gagabayan ko. Wika ng kapre. Nagulat si Anok sa sinabi nito. Teka, paano mo nakilala ang tatay ko? Tanong ni Anok. Isa sa mga kaibigan ni Lito ang ama ko. Kaya hindi ko lubos sa kalain na sa dinami-dami ng mga tao, ikaw pa ang gagabayan. Alam kong nalilito ka sa ngayon. Hayaan mong ang panahon ang magtakda upang maintindihan mo mga bagay-bagay. Basta mula ngayon, ilagay mo sa iyong isipan na tayo ay iisa. Matapos magsalita ng nilalang, dahan-dahan itong naglaho sa paningin ni Anok. Psst! Psst! Uy boy! Kanina pa kita hinahanap ah. Ano bang tinitignan mo dyan? Wika ni Narsing. Ano? Wala. May iniisip lang ako. Teka, paano mo nalamang nandito ako? Tanong ni Anok kay Narsing. Eh di sinabi ni ang kulito
Pero nakailang balik na ako dito ngayon lang kita nakita. Saan ka ba nanggaling? Tanong ni Narsing. Dyan lang. Naganap ako ng kahoy na pwedeng idagdag sa panggatong. Halika na nga, nang masimulan na natin yung lechon. Nang makabalik sa tahanan, hinanda na ng ama ang mga gagamitin sa gagawing pagluluto. Pansin ni Anok ang saya sa mukha nito na tila alam ang mga nangyari. Naging abala ang pamilya ng buong araw. Katuwang nito si Narsing na siyang umikot sa lechon hanggang sa maluto. Pagsapit ng bandang 4:00, dumating naman ang kapatid ni Anok kasama ang ilan nitong kaklase. Manap po tay, mga kaklase ko po, si Manny, Flora, Maria, Anita at Merely. Wika ni Diding. Magandang hapon sa inyo. O sige, pumasok na kayo sa loob. May mga nakahain na doon. Isusunod na rin natin ang lechon. Wika ni Lito. Kagad namang pumasok ang mga ito. Ang kulito, pwede bang akin na lang yung isa doon? Wika ni Narsing. Alin ba doon? Yung maikli ang boka do. Tito talaga oh. Alam na alam yung tipo ko. Nako tay, wag niyo ngang kinukonsinti ang si Narsing. Akala mo naman wala pang asawa at anak eh. Ito naman, nagbibiro lang eh. Pero malay mo makalusot. Di ba Col? Di ba Uncle ano? Ay nako, nasan nga pala si Maring Vilma? Bakit hindi mo dinala dito? Tanong ni Anok. Alam mo naman walang ibang tao sa bahay at saka buntis uli yun eh. Magtatatlong buwan. Baka sumunod yun dito mamaya. Nga pala, pwede ka bang maging ninong uli? Tanong ni Narsing. Pambihira ka talaga. Mabuti na lang natitiis ka ng asawa mo kahit puro ka pang bababae. Tugon ni Anok. Alam mo naman kung gaano ko kamalang asawa ko eh. Hindi ko iiwan yun. Pero pwede kong dagdagan. Tugon ni Narsing. Ay nako, baala ka sa buhay mo. Malaki ka na. Alam mo na yung ginagawa mo. Kagad dinala ng dalawa ang lechon sa loob ng tahanan upang simulan na ang kainan. Kumusta Anok? Maligayang kaarawan ha. Ito nga pala, regalo ko para sa'yo. Wika ni Merely. Salamat nako, nag-abala ka pa. Kahit bati lang ayos na sa akin eh. Tugon ni Anok kay Merely. Mukhang nasamid ako ng kaunting laway na may halong kilig. Pangaasar ni Narsing kay Anok. Manahimik ka nga dyan. Pasensya ka na Merely ha. Ganun lang talaga yung kaibigan ko eh. Tara na nga, ang ingay mo. Wika ni Anok. Ay naku, alam ko na yan boy. Diyan nagsimula yung lolo't lola ko eh. Sa paglabas ng magkaibigan, makikita naman ang pagpasok sa bakuran ng nakakatandang kapatid kasama ang tatlo nitong katrabaho. Ay tal, maligayang kaarawan. Dinala ko pala yung mga katrabaho ko. Si Onyok, Presko at si Andres. Wika ng kapatid niyang si Oliver. Bumati naman ang dalawa nitong kasama. Ngunit si Andres, nanatiling walang kibo. Iba rin ang pakiramdam ni Anok sa isang ito. Tila may gagawing hindi maganda. Ilang sandali pa, sabay-sabay nilang pinagdiwang ang kaarawan ni Anok. Pagkatapos kumain ng lahat, kaagad namang nag-ayang uminom si Lito. Etong sa inyo. Bahala na kayo maghati-hati dyan. Kumuha na lang kayo ng sarili nyong baso doon sa mesa. Wika ni Lito. Matapos itong maipatong ang 3 boteng lambanog,
Kaagad itong bumalik sa mga barkada sa kabilang mesa. Mabilis namang pumasok si Narsing at Anok upang asikasuhin ang inumin. Nang mailapag na ang lahat, nagpresenta si Andres na siya ang magiging tanggero. Pre, ako na magtatanggero para siguradong makainom ang lahat. Wika ni Andres. Hindi naman nag-alinlangan si Narsing. Ibinigay ang hawak na bote. Nung una, maganda ang pakikitungo ni Andres. Ngunit dahil lumalalim na ang gabi, kung kaya't nagpaalam na ang kamag-aral ng kapatid. Nalingat naman ang tingin ni Anok nang magpaalam si Merily. Nok, salamat ha. Maligayang kaarawan sa'yo. Una na kami. Manong Lito, Manang Mildred, salamat po ah. Una na po kami. Wika ni Merily. O siya, sige iha, mag-iingat kayo ha. Anak-anak, ihatid mo sila doon sa kalsada. Walang ilaw dyan sa palayan. Wika ni Nanay Mildred. Napatango naman si Anok bilang pagsang-ayon sa ina. Kaagad nitong hinatid kasama ang kapatid na si Diding. Nang makarating sa kalsada, muli namang nagpaalam si Merily. Sige na, Nok. Dito na lang kami. Salamat uli ha. Wika ni Merily. Habang pabalik sa tahanan ang magkapatid, bigla namang naihi si Anok. Ading, una ka na nga. Iihi lang ako. Nang makalayo na ang kapatid, habang abalang umiihi si Anok, muli niyang narinig ang pagsitsit ng gabay. Hoy, Utong lupa, bilisan mong magbawas ng tubig. Baka hindi mo na mailigtas ang kaibigan mo. Parating na rin ang asawa ni Narsing, kaya malalaman mo kung sino ang nagbabalat kayo sa mga kainuman nyo. Dahil sa mga narinig, dali-daling tinahak ni Anok ang daan pauwi. Kahit nasa malayo, tanaw niya ang tahanan at ang mga taong umiinom. Nung una, tila normal na inuman lang ang nagaganap. Ngunit nang ibaling ni Anok ang tingin kay Andres, naagaw ang atensyon nito. Pasimpleng nilubog ni Andres ang kanyang kuko sa baso ng alak. Nung una, naisip ni Anok na marahil dala lang ito ng kalasingan. Ngunit kapansin-pansin na tanging kay Narsing niya lamang ito ginawa. Matapos kasing mabigyan ng inumin ng kaibigan, maayos na muli nitong nilalagyan ng alak ang baso. Ngunit sa tuwing matatapat ito kay Narsing, muli namang inilulublob ni Andres ang mahabang kuko sa hindi malamang dahilan. Kapansin-pansin din ang pasimple nitong pagtapon ng alak kapag oras niya na ng inom. Ilang sandali pa, nagulat si Anok nang marinig ang isang tinig. Pare, andyan ba si Narsing? Wika ni Vilma, asawa ni Narsing. O mare, ikaw pala. Nandito si pare. Ayun, umiinom. Tara, nang makakain ka na rin. Pagsipat ng dalawa, bagyang napatigil sa ginagawa si Andres. Bigla itong ngumiti at tila ba nilalanghap ang hangin. Animoy may masarap na amoy na napadaan. Napabalikwas naman sa kakaupo si Narsing nang makita ang kanyang asawa. Vilma, patapos na kami dito. Isang bote na lang. Wika ni Narsing. Bakit parang kinabahan ka ata pare? Sige na, diyan ka muna. Ihatid ko lang si Mare sa loob at nang makakain. Wika ni Anok. Pagpasok ng tahanan ay nagtanong si Anok sa ina. Nay, parang hindi ko nakitang kumain yung katrabaho ni Kuya Oliver ah.
Yung Andres? Wika nito. Busog pa daw siya eh. Ang sabi ng tatay mo kanina, wag ko daw papasukin ng bahay. Kaya yung mga katrabaho ni Oliver, hindi ko na pinapasok para hindi naman makahalata yung Andres. Tugon ni Nanay Mildred. Ganun po ba? O sige Nay. Kaya nang bahala kay Maring Vilma ha. Babalik na muna ako dun sa lamesa. Pagbalik ni Anok sa lamesa, mas minabuti nitong maupo sa tabi ni Andres. Nung una, tuloy pa sa paglalagay ng alak si Andres. Nang mapansin nito na tila binabantayan ni Anok ang bawat kilos niya, hindi na muling dinampi ang mahabang kuko sa baso. Oliver, ikaw na muna magtanggero. Lasing na yata ako eh. Wika ni Andres. Kagad namang kinuha ni Oliver ang bote. Makalipas ang ilang minuto, sakto namang paubos na ang alak at paglabas din ni Vilma. Narsing, tara na. Maghahating gabi na oh. Nag-aantay pa yung anak mo dun sa bahay ng lola niya. Wika ni Vilma. Napatango na lamang si Narsing. Kagad nang tumayo. Sige pare ah. Salamat sa susunod uli. Wika ni Narsing. Sige, salamat din sa pagtulong dito pare. Oy, pare, ingat kayo ha. Tugon ni Anok. Walang anuman pare. Alam ko naman na parang magkapatid na kayo nitong asawa ko eh. Sa pag-alis ng mag-asawa, kapansin-pansin din ang pagsunod ng tingin ni Andres sa kanilang direksyon. Hanggang sa bigla din itong nagpaalam. Mga tol, una na rin ako, medyo malayo pa yung bahay ko eh. Wika ni Andres. Ha? Isang bote na lang to, tapusin na natin. Sandali na lang to eh. O baka may iba ka pang sadya kaya gusto mong umalis. Wika ni Anok habang nakatitig kay Andres. Wala naman. May pupuntahan lang ako bukas kasama ang mga kapatid ko. Tugon ni Andres. Tumango na lamang si Anok bilang pagsang-ayon. Nang makalayo na si Andres, kagad nitong kinausap si Oliver. Alam mo kuya, duda ako sa isang yun eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Paano ka nagdududa? Wala ka ba napapansin sa kilos niya? Talagang merong kakaiba eh. Sa totoo niyan, bagong kilala ko lang si Andres eh. Medyo may pagkamahiyain kaya nga sinama ko dito para hindi mailang. Tugon ni Oliver. Napaisip naman si Anok sa mga ibinahagi ng kapatid. Kung kaya't patago nitong tinungo ang bahay ni Narsing. Sandali lang punta lang akong paliguran. Dahan-dahan itong pumunta sa likurang bahagi ng tahanan. Nang masiguradong walang taong nakakita, mabilis niyang tinakbo ang direksyon patungo sa bahay ng kaibigan. Sa isip ni Anok, maaaring may lahing aswang si Andres. Dahil ayon sa nasaksiyan, parang minamarka nito ang katawan ni Narsing. Sa ganitong paraan, mabilis niyang mapapasok ang loob ng tahanan. Ilang sandali pa, narating ni Anok ang bahay ng kaibigan. Wala namang kakaiba. Tanging gasera lamang sa kwarto ang nakabukas. Ilang minuto rin ang ginawang pagmamasid ni Anok. Ngunit nang mapansing wala namang kakaiba, kagad na itong nagpasya na bumalik sa tahanan. Sa pagtalikod niya, biglang naagaw ang atensyon nang makitang naglalakad si Andres. Hindi naman siya nakita nito, kung kaya't nagtago si Anok sa isang makapal na talahib. Sa patuloy na pagmamanman,
Bigla namang napatuwad si Andres. Ngunit ang kinagulat ni Anok, nang biglang bumukas ang pintuan ng tahanan, lumabas ang kaibigan at paulit-ulit na sumuka. Sa pagbalik ng tingin ni Anok sa nilalang, bigla nitong inangat ang ulo. Ibang-iba na ang itsura nito kung ikukumpara sa kaninang itsura ni Andres. Pulang-pula ang mga mata, nakausli ang mahabang ngipin at patuloy pa ring naglalaway. Dahan-dahan din itong pumunta sa pintuan ng tahanan. Labis din ang pagtataka ni Anok dahil hindi ito nakita ni Narsing. Kaya bago pa tuluyang makapasok ang aswang, bigla namang sumigaw si Anok. Hoy Andres! Ang kapal naman ng mukha mo. Inimbitahan ka ng maayos, tapos ganyan pa yung igaganti mo. Malas mo lang. Kaibigan ko pa yung biniktima mo. Bagya namang natigilan ang aswang. Tumitig ng masama kay Anok. Bigla itong umangil. Walang pag-aalinlangang sinunggaban si Narsing. Dahil sa ginawa ng nilalang, kung kaya't mabilis na pinuntahan ni Anok ang kaibigan upang bigyan ng saklolo. Kagad namang binitawan ng aswang si Narsing nang makita na papasugod si Anok. Matapos tumilapon, kitang-kita ni Anok ang labis na pagdurugo ng balikat ni Narsing. Vilma! Vilma! Lumabas ka muna dyan! Dali-daling lumabas si Vilma. Nang makita ang kalagayan ng asawa, kagad niyang hinawakan ang sugat sa balikat nito. Dalhin mo muna si Narsing sa loob. Ako nang bahala sa demonyong yan. Wika ni Anok. Mabilis namang pumasok ang mag-asawa habang inaalalayan ni Vilma ang pinsala ni Narsing. Nanatili namang nakamasid ang aswang. Tila naghahanap ng tiyempo kung kailan aatake. Dahil walang armas, kung kaya't kinuha ni Anok ang isang malaking kahoy upang gawing sandata. Sa tingin mo ba, magagawa kang ipagtanggol ng hawak mong patpat? Wika ni Andres. Oo. At magmumukha kang baboy na hinataw sa ulo kapag ginamit ko to. Subukan mong lumapit. Tugon ni Anok. Nagpapakiramdaman ang bawat isa. Bigla namang dumilim. Unti-unting natatakpan ng ulap ang liwanag ng buwan. Nagulat si Anok nang mapansin ang pagtakbo ng nilalang patungo sa makapal at mahabang talahiban. Ano Andres? Hanggang kailan ka magtatago? Akala mo makakatakas ka? Antayin mo kung aswang ka. Wika ni Anok. Mabilis niya itong sinundan sa talahiban. Masyado nang makapalang talahib. Hindi naman naging mahirap kay Anok na sundan ang aswang. Kitang-kita nito ang mga nahawing talahib kapag napapadaan ang nilalang. Ilang sandali pa, narating nito ang dulong parte ng talahiban. Sa paglabas ni Anok sa matataas na talahib, bagya naman itong napatigil matapos makita ang 5 kubo. May nakabukas ding gasera sa bawat pintuan na siyang nagbibigay ng liwanag sa harapan ng tahanan. Napaisip naman si Anok dahil hindi niya kabisado ang lugar na nakikita. Sa pagkakalam nito, ilog ang dulong parte ng mga talahiban na malapit sa bahay ng kaibigan. Habang tahimik na minamatyaga ng paligid, biglang naantala si Anok nang makarinig ng pag-angil mula sa hindi kalayuan. Bagya niyang itinago ang sarili sa talahib. Ilang sandali pa, makikitang hinila ng isang matandang lalaki si Andres. Patpati ng pangangatawan nito. Purong puti ang mahabang buhok. Humpak ang muka at halos nasa 90 na ang edad.
Kuba na akong maglakad. Ngunit nakakapagtaka kung paano nito kinakaladkad si Andres na animoy mas malakas pa sa kalabaw. Kapansin-pansin din, ang isa nitong mata ay nakapikit. Anong kalokohan ang pinasok mo, Andres? Hindi ka pa ba nadadala? Wika ng matandang lalaki. Pasensya na po, Apo. May naamoy kasi kung buntis mula sa kaibigan ng katrabaho ko. Nilagyan ko ng marka. Nakita ko rin yung buntis Pero hindi ko inakala. Makakaharap ako ng isang taong may gabay. Pasensya na talaga. Akala ko, pipitsuging pakialamero lang ang isang yon. Tugon ni Andres. Sigurado ka bang hindi ka nasundan dito? Tanong ni Apo Nandok. Sa palagay ko, Apo, hindi naman po. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Andres? Sa'yo na mismo nang galing. May gabayang humahabol sa'yo. Maaaring hindi mo ito makita dahil meron siyang sabulag. Wika ni Apo Nandok. Nakayuko lang naman si Andres. Mas minabuting hindi kumibo. Sige na, lumayas ka sa harapan ko. At baka hindi lang bugbog ang abutin mo sa akin. Mabilis namang kumaripas papasok ng kubo si Andres. Dahan-dahan ding namatay ang sinde ng gasera. Ilang sandali pa. Kapansin-pansin ang paglapit ng dalawang nilalang. Animoy aso kung maglakad ang mga ito. Nakayuko itong lumapit sa matanda. Siguraduhin niyo na hindi nasundan si Andres. Wika ni Apo Nandok. Masusunod pa. Pero mawalang galang na, Apo. Hanggang kailan kaya susubay sa utos ang iyong anak? Paano kung naipasa sa kanya ang katungkulan na mamuno ng ating angkan? Wika ng isa pang aswang. Huwag kayong mabahala. Dahil hanggat hindi natututo si Andres, mananatiling ako ang namumuno. Alam niyo kung ano ang kaya kong gawin. Ilang beses ko nang napatunayan yan. Pasensya na po, Apo. Alis na kami. Napatango na lang ang gabunan bilang pagsang-ayon. Habang tahimik na nagmamasid, bigla namang nagulat si Anok sa muling pagsasalita ng gabay. Kutong lupa, hindi ito ang tamang panahon upang kalabanin ang mga nilalang. Tandaan mo, kaperasong kahoy lang ang bitbit mo. Huwag kang mag-alala. Mahanap at mahanap natin ang lahi ng mga yan. Matapos itong marinig, dahan-dahan namang umatras pabalik ng talahiban si Anok. Muli niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng kaibigan. Nang makarating, bumungad naman kay Anok ang asawa ng kaibigan kasama ang mga kaanak nito. Abalang inaasikaso si Narsing. Mare, kumusta ang kalagayan ni Narsing? Tanong ni Anok. Sa awa ng Diyos, maayos na siya. Salamat at dumating ka. Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Vilma. Yung demonyong Andres na katrabaho ni Kuya Oliver. Aswang, kaya sumunod ako sa inyo Pero huwag kang mag-alala, Mare. Sinisigurado kong pagbabayaran ng panghas na yon ang kalapastangan ng ginawa niya. Nga pala, may tinawag na ba kayong albularyo? Tanong ni Anok. Oo pare, nung hinabol mo yung aswang, dumating din si Manong Mukring Ang sabi niya may nararamdaman daw siyang kakaiba mula nang magkasalubong kami sa daan kanina. Tugon ni Vilma. Ganun ba? Nasaan na si Manong Mukring? Gusto ko sana siyang makausap. Andun siya sa loob abala sa ginagawang ritual.
para daw sa kaligtasan ni Narsing. Sige, mag-aantay na lang ako dito sa labas. Matapos ang usapan ng dalawa, muli namang pumasok sa loob ng tahanan si Vilma. Samantalang si Anok, matyagang nag-antay sa labas ng tahanan. Makalipas ang ilang minuto, napatayo si Anok nang makitang lumabas na ang albularyo. Anok, gusto mo daw ako makausap? Wika ni Manong Mukring. O sana Manong, kumusta pala ang kalagayan ni paring Narsing? Tugon ni Anok. Huwag mo nang alalahanin ng kaibigan mo. Inalis ko na ang marka ng aswang. Kailangan niya lang magpahinga para humilom yung sugat. May kalaliman din ang pinsala. Tugon ni Manong Mukring. Mabuti naman po kung ganun. Nga pala, may alam ba kayo sa lahi ng aswang na may gawa nito? Tanong ni Anok sa matanda. Sa pagkakaalam ko, may lahing gabunan na maaaring gumawa nito. Sabi nga pala sa akin ni Vilma, hinabol mo daw. Nasundan mo ba? Tanong ni Manong Mukring. Oo, at kaya ko ring bumalik kung kakailanganin. Pero sa ngayon, naghahanap ako ng makakasama eh. Nakita ko yung pinuno nila. Tinatawag na Apo ng Dok. Sobrang kakaiba ang presensya ng matandang yun eh. Pagpapaliwanag ni Anok. Sabi na nga ba, lahi ng demonyong Nandok ang nagtangka kay Narsing. Tugon ni Manong Mukring. Bakit po Manong? Kilala niyo po ba siya? Ayon sa albularyo, ilang taon pa lamang ang nakakalipas magmula nang mawala ang kanyang kapatid. Isa itong batikang manggagamot kung kaya't kinakatakutan ng mga nasa kaliwa. Kaso nga lang isang araw habang abalang ng gagamot, bigla namang naagaw ang atensyon nang may dumating na mag-asawa. Ilang buwan na buntis na rin ang pagdadalang taon ng babae. Nagtaka ang albularyo dahil hindi ito dumaan sa pila. Tinanong niya kung ano ang dahilan. Nagpaliwanag ang asawa nitong lalaki. Gabi-gabi na lang po sumasakit yung tiyan ng asawa ko eh. Madalas niyang sinasabi sa akin, may nakapasok daw sa bahay pero wala naman ako nakikita. 2 gabi na pong ganun, kaya ipapakonsulta ko na po. Paliwanag ng lalaki sa kanya. Wala ba kayong pinuntahan? O kung may napapansin ba kayong malagid sa bahay niyo? Wika ng albularyo. Wala naman kaming napapansin. Pero nagsimulang sumakit ang tiyan niya magmula nang umuwi ako galing inuman. Tugon ng lalaki. Pwede bang makita ang kamay mo? Wika ng albularyo. Kagad naman itong pinakita ang kamay. Hindi nga ako nagkakamali. Meron kang marka ng aswang kung kaya't malayang nakakapasok sa loob ng tahanan niyo. Wika ng albularyo. Sigurado po ba kayo? Baka pwede niyo po kaming tulungan. Ano po ang gagawin namin? Tanong ng lalaki. Titignan ko kung ano ang aking may tutulong. Pero isa lang ang masisiguro ko. Marahil wala ng buhay ang nasa sinapupunan ng iyong asawa. Pero mabibigyan natin ng hustisya at mananagot kung sino man ang may sala. Tugon ng kapatid ni Manong Mukring. Kinagabihan nung mismong araw na yun, sumunod patungo sa kabilang barangay ang albularyo upang magbantay. Nasa gitnang bahagi ng palayan ang tahanan ng mag-asawa, kung kaya't kitang-kita ang mga taong papalapit, gayong kakatapos lang ng anihan. Sa pagsapit ng hating gabi, habang papikit-pikit pa sa antok ang albularyo, bigla itong napamulat ng makarinig ng pag-angil. Dahan-dahan itong napabunot ng buntot paging nakasabit sa bewang
Dahan-dahan niyang nilalapitan ang kinaroroonan ng angil. Nang malamang galing sa kwarto ng mag-asawa ang naririnig, tahimik nitong binuksan ng pintuan. Nakita niya ang asawa ng babae. Nakatayo lamang at parang wala sa wisyo. Nasa ilalim ito ng orasyon ng aswang. Ilang sandali pa ay pumatong ang nilalang sa buntis. Dahan-dahang binuka ang bunganga. Dahil sa ginawa ng nilalang, kaya't umalingasaw ang napakabahong aroma sa lugar. Kaagad namang kumilos ang albularyo. Mabilis nitong hinataw ng buntot ng pagi ang nilalang na siyang naging dahilan upang mamilipit ito sa sakit. Hindi rin nagdalawang isip na tumalon palabas ang nilalang matapos itong makita ang albularyo. Sa pagtalon nito sa bintana, mabilis namang tinungo ng albularyo ang pintuan upang sundan ng aswang. Mabilis man kung tumakbo, bigla itong napatigil matapos matamaan ng tigalpo ng albularyo. At saan ka naman pupunta? Nakuha mo na nga ang bata, pati ba naman ang inapapatayin mo pa? Wika ng albularyo. Huwag ka nang makialam pa, tanda. Sa oras na makawala ko dito, ikaw ang una kong kakatayin. Wika ng nilalang. Sa palagay mo ba, makakalis ka pa dyan? Nang makalapit, kaagad na hinataw ng albularyo ang aswang gamit ang hawak nitong buntot pagi. Muli itong napaangil sa hapde. Kahit anong gawing pagpiglas, hindi nito kayang makalis. Pasalamat ka, yan pa lang ang dinanas mo sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Magiging madali lang to. Kaagad inilabas ng albularyo ang nakatagong punyal. Tutuluyan na sana ang nilalang. Biglang tumilapon ang albularyo matapos hawiin ng isa pang nilalang. Kumalma ka, albularyo. Wala kang koneksyon sa mga ginagawa namin. Dahan-dahang bumangon ang albularyo habang nagsasambit ng mga kataga. Itinaas nito ang depensa bilang paghahanda sa maaaring mangyari. Sa napapansin kong ora mo, mataas na uri ka ng aswang. Wika ng albularyo. Ngayon, tanda, makikilala mo kung sino ang binangga mo. Wika ng naunang nilalang. Lumayo ka muna, Andres. Sundin mo ang sasabihin ko. Hindi ordinaryong albularyo ang nasa harapan natin. Wika ni Apo Mandok. Isabay mo na yan. Pareho lang naman kayo ng sasapitin. Tugon ng kapatid ni Mang Mukring. Napaangil naman si Apo Nandok nang marinig ang sinabi ng albularyo. Ilang sandali pa, mabilis na tumakbo si Apo Mandok patungo sa albularyo. Hindi naman nagpatinag ang albularyo. Nakipagsabayan ito sa gabunan. Mabilis namang umiiwas ang gabunan sa punyal na gamit ng albularyo hanggang sa nahiwa ng albularyo ang likuran ni Apo Nandok. Bagyang napatigil ang dalawa. Ngunit sa hindi inaasahan, bigla namang sumugod si Andres sa likurang bahagi ng albularyo. Walang silbi ang ginawa nitong pagsuwag dahil masyadong malakas ang depensa ng albularyo. Gaganti sana ng pag-atake ang albularyo. Muling kumilos si Apo Nandok. Sa bilis ng pangyayari, tumagos ang kamay nito sa dibdib ng albularyo. Nag-iba rin ang anyo ni Apo Nandok. Meron itong dalawang sungay. Namumula ang mga mata. Matapos ng kaganapan, bigla ding napabalita ang pagkamatay ng babaeng buntis. Wakwak ang tiyan nito. Wala na ring dugo ang buong katawan. Samantalang ang asawang lalaki naman, nasiraan ng bait matapos ang pangyayari.
Balik tayo sa kasalukuyan. Matagal ko nang hinahanap ang lahi nila dahil gusto kong tapusin ang kademonyohan na pinapalaganap ng mga ito. Mabuti na lang at nagawa mong mailigtas si Vilma dahil kung sakali, paniguradong matutulad yan sa nangyari sa aking kapatid. Wika ni Manong Mukring. Tignan mo nga naman. Ang liit ng mundo. Malaki pala ang atraso nito sa'yo. Wika ni Anok. Tama ka, pero maiba ako. Kailan ka pa nagtanga ng mutya? Tanong ni Manong Mukring. Ano? Kamakailan lang. Yung gabay ko rin ang tumulong sa akin para makita ang pugad ng lahi ni Andres. Tugon ni Anok. Laking gulat nito dahil alam ng albularyo ang kanyang sikreto. Ganun ba? Akala ko nung una, bertud ng tatay mo ang nararamdaman ko eh. Tugon ni Manong Mukring. Ano ho? Bertud ni tatay? Oo. Hindi niya ba nasabi sa'yo? Wala naman pong sinasabi si tatay tungkol sa mga kakaibang bagay. Nako, ayokong pangunahan yan. Siya na lang ang tanungin mo kung magkakwento siya sa'yo. Napangisi na lamang si Anok. Matapos ang naging usapan ng dalawa, kaagad namang tinahak ni Anok ang daan pabalik ng tahanan. Wala na itong nakitang umiinom sa harap ng bahay, kung kaya't kaagad tinungo ni Anok ang kanyang silid upang magpahinga. Kinabukasan, tanghali na nang nagising si Anok. Sa paglabas ng kwarto, kaagad niya namang nakita ang ama na abalang nagsisibak ng kahoy. Mas minabuti muna nitong magtimpla ng kape bago tumungo sa ama. Ilang sandali pa, nakangiti naman siyang sinalubong ng ama. Ano? Mukhang napasarap yata ang tulog mo. Wika ni Mang Lito. Opo tay, gawa nang galing ako kina paring Narsing kagabi. May umatake kasing mga aswang eh. Mga gabunan. Tugon ni Anok. Ano gabunan? Bakit wala akong nabalitaan? Tanong ni Manong Lito. Yung katrabaho ni Kuya Oliver, yung Andres. 'Di ba pinag-iinalaan nyo rin yun? Sinasabi ko na nga ba kamusta naman si Narsing? Ibinahagi ni Anok ang lahat ng nangyari nung gabi, kung kaya't labis na galit ang naramdaman ni Mang Lito. Mga demonyong yon. Maganda ka anak. Siguradong babalikan nila ang tahanan ni Narsing. Gayong hindi nito nakuha ang totoong pakay. Sige utay. Nga po pala. Totoo ba yung balita na may hawak ang bertud? Ano yun? Yung ba? Bertud ng putik ang tangan ko. Huwag mo na lang sasabihin sa mga kapatid mo ha. Hindi ko rin siguro kailangang ipamana sa'yo to dahil may hawak ka ng mutya. Naging masaya ang usapan ng mag-ama. Hanggang sa magpasya si Anok na umalis na upang magtrabaho sa bukid. Naging abala ito, kaya hindi napansin ang paunti-unting paglubog ng araw. Anok, anong oras na? Mauna na ako sa bahay ni Vilma at Narsing, sumunod ka na lang. Wika ni Manong Mukring. Napada nito doon sa palayan. Ay oo nga pala, sige ho Manong Mukring, susunod na ho ako. Madali namang tinapos ni Anok ang ginagawa. Ilang sandali pa mas minabuting sumakay ni Anok sa kabayo upang mas mapabilis ang pag-uwi. Bago pa man makarating ng tahanan, sinalubong ito ng ama. Kung titignan, animoy susugod ito sa gera. May dalang malaking bag. Nakasabit ang isang dekalibreng baril sa bewang. O tara na,
Huwag mo na ring alalahanin ang nanay mo. Yung kabayo, itali mo na lang dyan sa puno ng sampalok. Sa pagpunta ng dalawa sa bahay ng kaibigan, makikitang abala sa pagpapausok si Manong Mukring. Paglapit ng mag-ama, kaagad namang tinungo ni Mang Lito ang bawat sulok ng bakuran upang lagyan ng karagdagang pangontra. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ng tahanan ng tatlo upang makapagpahinga. Tara, kain tayo. Pumunta ang tatlo sa lamesa upang pagsaluhan ang hinanda ni Vilma. Salamat sa inyo pare. Manong Mukring, Angkol. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyo Wika ni Vilma. Wala to, Vilma. Ang mahalaga ngayon, ang kalagayan ng buong pamilya mo. Sige na, dalan mo na makakain ng asawa mo. Kami nang bahala dito. Tugon ni Manong Lito. Napangiti naman si Vilma. Kaagad pumasok ng kwarto dala ang pagkain ng asawa. Naging masaya ang pag-uusap ng tatlo. Mas kinilala ang bawat isa. Totoo ba, Lito? Nagaling pa sa lolo mo yung tangan mong bertud? Tanong ni Manong Mukring. Si Manong Mukring talaga napakachismoso. Pero oo, galing pa to sa lolo ko. Alam niyo bang 7 araw akong nakababad sa putik at tanging tubig lang ang iniinom? Tugon ni Manong Lito. 7 araw? Bakit naman putay? Tanong ni Anok. Sa ganitong paraan, magagawa kong matanggap ang bertud kapag ito'y ipapasa na ng lolo mo. Nga pala, Manong Mukrig, ilang taon ka nung nagsimula kang maging manggagamot? Tanong ni Manong Lito. Alam niyo naman, di ba? Nasa dugo namin ang pagiging manggagamot. Mula pagkabata, kasama ang nakakatanda kong kapatid. Sinanay kami ng aming magulang nung nasa edad 13 anyos pa lang. Nga pala, Nok, eto kunin mo. Yan ang naiwang punyal ng kapatid ko. Ingatan mo dahil espesyal yan. Habang abala sa pag-uusap ang tatlo, bigla namang natahimik ang lahat nang magsalita si Manong Mukring. Ito na pala. Mukhang nasa labas na ang bisita. Bigla namang naging maalinsangan ng lugar. Tanda ito na merong nagbabadyang panganib sa labas. Dahang-dahang nakiramdam ang bawat isa hanggang sa narinig ang mga angil. Dahil manipis lang ang dingding, kung kaya't madaling nakagawa ng butas si Anok. Kaagad sinilip ang nagaganap sa labas ng bahay. Sa liwanag ng buwan, kung kaya't madali niyang nakita ang matandang kumaladkad kay Andres. Sa harap naman ito, hindi lalagpas na 9 na nilalang. Nakatuwad ang mga ito, tila nag-aantay lang ng utos bago magsimulang kumilos. Alam kong nasa loob ka, Mukring. Hindi ka ba nagagalak na makita ko? Alam kong matagal mo na kaming hinahanap. Matapos itong marinig, walang pag-aalinlangang lumabas ng tahanan si Manong Mukring. Wala na ring pagpipilian si Banok at Mang Lito, kundi sumunod sa kanya. Talagang nagsanib pa kayo ng puwersa. Walang problema. Para isang laban na lang. Wika ni Apo Nandok. Ay pasensya ka na. Kayo ang nauna. Pinagtangkaan niyo ang buhay ng kapamilya ko. Wika ni Mang Lito. Napangisi naman si Apo Nandok. Nang mapansin ni Anok si Andres, kaagad niya itong sinigawan. Hoy Andres, hanggang tago na lang ba ang kaya mong gawin? Wika ni Anok. Masyado kayatang matapang binata. Ikaw nga ang anak ni Lito.
tignan natin. Nagkumpas ng kamay si Apo ng Dok. Sumugod naman ang mga nilalang. Napabunot ng barel si Mang Lito. Nagpaula ng barel ngunit mabilis na nakakaiwas sa bala ang mga nilalang. Sa tuluyang paglapit ng mga aswang, nagsimula na ring umatake si Anok at Manong Mukring. Dahil sa karunungan ng kasamang albularyo, kung kaya't napapatigil ang mga nilalang sa hindi malamang dahilan. Hindi naging mahirap kay Anok na patayin ang mga ito. Ang iilan namang nasa malayo, bagyang napatigil matapos na makita ang kapangyarihan ng albularyo. Dito na sabay-sabay sumugod ang mga nilalang. Lumapit kay Manong Mukring. Hindi inaasahan ng matanda. Kagad itong nasugatan matapos makalmot sa likuran. Hindi kinaya ng kabal niya ang taglay na kalmot ng gabunan. Labis ang nararamdaman itong sakit. Hindi na kinaya pang makipaglaban. Mabilis naman itong nilapitan ni Anok upang mabigyan ng tulong. Sa pag-amba ng saksak, tumalon pa itaas ang gabunan. Pagbalik nito sa lupa, ang pagpapaputok naman ni Mang Lito. Tumama naman ang bala, ngunit hindi ito masyadong tumatalab. Ang buong akala ni Apo ng Dok ay nakakalamang na sila. Hanggang sa maramdaman niya na merong humawak sa braso. Itinapon si Apo ng Dok sa palayan. Nang tignan kung sino ang may gawa nito, walang iba kung hindi ang gabay ni Anok. Sabay-sabay na sumugod ang mga nilalang doon sa kapre, pero wala itong nagagawa sa kanya. Maging si Andres, hawak-hawak na ng kapre. Nabalot ng galit si Apo ng Dok, lalo pat nang patayin ng nilalang si Andres. Buong puwersa itong lumusob kay Anok. Ngunit bago siya tuluyang makalapit sa binata, tinamaan siya ng atake ng kapre. Napahandusay sa lupa si Apo ng Dok. Sa lakas ng pagkakampas ng kapre, halos mahati sa dalawa ang katawan ng nilalang. Mabilis itong nilapitan ni Anok at walang pagdadalawang isip na binaon ng punyal. Kagad binawian ng buhay si Apo ng Dok. Matapos ng lahat ng kaganapan, sa paglipas ng panahon, naging maayos naman ang pamilya ng kanyang kaibigan. Nailabas din ng maayos ang anak nito. Nagawang ligawan ni Anok si Mary Lee. At matapos maikasal ng dalawa, biniyayaan sila ng supling. Ngunit kahit kailan, hindi na natakasan pa ni Anok ang naging buhay. Hindi man siya naging manggagamot. Ang mga tinutulungan niyang kaso ay konektado sa mga aswang at mga nilalang. Hindi siya nagdadalawang isip na kumitil ng buhay, lalo pat kung ang mga papatayin ay ang mga nilalang na halang ang kaluluwa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa natin ang susunod na kwento dito sa ating channel. Paalam.